So mga tol, lumapag na nga po ng Melbourne, Australia itong si legend coach Nonito Donaire Sr. at Pinoy boxer na si Judy Flores. Haharapin po kasi ng kababayan natin si Andrew Moloney ngayong December 9 na. Araw ng Sabado po yan. Nakataya po dyan ang WBO Global Super Flyweight Belt. Kung matatandaan, nabigo nga po itong si Andrew Moloney na masungkit ang WBO World Title nang talunin siya ni Junto Nakatani. Bayan knockout sa round 12. Nang ganapin sa MGM Las Vegas ang laban nila. So muli nga po nagbabalik itong si Andrew Moloney at Pinoy po ang makakalaban niya. Kasalukuyan nga po may record si Andrew Moloney na 25 wins, 3 losses with 16 knockouts. Habang ang bata ni Donaire Sr. na si Judy Flores may record na 13 wins and 1 loss with 7 knockouts. Samantala, muli nga pong lalaban sa Japan si Dave Apolinario ngayong darating na February 22. Haharapin po niya ang Japanese fighter na si Tanis Ongjunta. Kung matatandaan, panalo nga po itong si Dave Apolinario sa unang laban niya sa Japan nito lang nakalipas na August 30 kontra kay Brian Musinus. Tinalo niya ito via unanimous decision. At ngayon, muli siyang lalaban sa bansang Japan. Kaya abangan po natin ang laban ni Apolinario. Nananatili pa rin po siyang walang talo. May malinis na record na 19-0 with 13 knockouts. Bukod dyan mga tol, may rumor naman na balitang lumalabas na makakalaban umano ni former WBO Minimum World Champion Melvin Jerusalem itong current WBC Minimum World Champion Yodai Sigioka. Sa March 2 daw yung gaganapin sa Archie Perfectoral Gymnasium. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na next year na ang laban ng dalawang heavyweight world champion na si Tyson Fury versus Alexander Usyk para sa unification lahat ng major belts sa heavyweight division. Nagbigay nga po ng prediction dyan ang dating heavyweight world champion na si Deontay Wilder. 50-50 nga po para kay Wilder ang labanang iyan. Kaya daw niya nasabi yan, bagamat napakalaki daw ni Fury para kay Usyk, hindi umano yan magiging problema. Dahil si Usyk, kaya daw mag-low stance na magpapahirap umano kay Fury na abutin si Usyk. Dagdag pa ni Wilder, kapag nagawa daw ni Usyk na pumasok at makalabas ng mabilis, magiging big factor umano ang speed para mahirapan si Fury. Anything can happen, yan ang sabi ni Wilder. Kaya 50-50 para kay Wilder ang bigating laban na yan. Sa kabilang dako naman mga tol, ngayong linggo na nga po ang bakbakan ni Devin Haney versus Regis Prograis para sa titulong WBC Super Lightweight World Title na hawak ni Regis Prograis. Alam nga po ng karamihan mga tol na nagmula si Devin Haney sa 135 pounds at ngayong linggo lalaban na siya sa 140 pounds para doon naman siya maging kampiyon. Kaya natanong si Devin Haney ng mga media kung maipapakita daw ba nito ang power niya sa bago niyang dibisyon. Kumpiyansa nga pong sinabi ni Devin Haney mga tol na sa tingin umano niya mas malakas daw siya sa 140 pounds. Kung sina Canelo Alvarez, Holyfield, Manny Pacquiao nagawa daw umakyat at nadala ang power, ganun din daw siya. Tinitingnan daw niya ang sarili niya katulad sa mga nabanggit niya mga legend. Nagbigay nga din po ng magandang komento si Devin Haney sa performance ni Ryan Garcia sa nakaraang laban nito kay Oscar Duarte na tinapos ni Garcia sa round 8 via knockout. Aniya, maganda daw ang adjustment na pinakita ni Ryan Garcia sa laban nito. Bukod dyan, terrible din daw ang shoulder roll ni Garcia. Kaya congrats daw sa kanya. Sa kabilang banda naman mga tol, Unified IBF at WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales nagbitaw na ng salita. Sinabi nga po niya sa isang report, ipapanalo daw talaga niya ang labang kay The Monster Japanese na Oya Inoue ngayong darating na December 26 sa Tokyo, Japan. Gusto lang umano niya i-enjoy ang laban na yan dahil bibihira daw ang makalaban ng isang pound for pound. Nagpapasalamat po siya na makakalaban daw niya yung taong yon. Ibig sabihin, nandoon daw siya at hindi magpapahuli. Sa isang post naman po mga tol na madalas magbigay ng update kay Tapales, ang page ng Dragon Boxing Stable. Sinabi po dyan, 101% na daw ang kondisyon ni Tapales at ito na daw ang unang pagkatalo ng The Monster ng Japan.